12 pulis na umano'y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero, pinangalanan na ng whistleblower. Isang retiradong general sinasabing dawit rin sa kaso. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Umano'y tanim buto sa Taal Lake. Wag na kalokohan ng Department of Justice. Ilang personalidad na dawit sa drug war killings, sangkot rin umano sa pagpatay sa Isabong. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Pangingisda malapit sa search area ng missing sabongero sa Taal Lake, mahigpit munang ipinagbabawal ayon sa Philippine Coast Guard. We are securing the area. Kasi itong usually sacks na nakukuha natin within doon sa nabanggit ko na area natin. So we are preserving this, and itong araw, itong diving operation, nakatutok pa rin tayo dyan. Labi na natagpuan sa Nueva Ecija, kumpirmadong sa nawawalang TNVS driver batay sa DNA matching ng National Bureau of Investigation. Bago pa po makita ang biktima, na connect na po namin yung sample na nakuha namin sa sasakyan at yung sample sa pamilya, at nag-match po ito sa 3 anak po ng victim at dun sa nakuha naming unknown specimen sa sasakyan. 99.99% si Mr. Cabrera po yan na-identify. Philippine Coast Guard sinimulan ng gumamit ng remotely operated vehicle sa paghahanap sa Taal Lake kung saan hinihinalang itinapon ang mga nawawalang sabongero. Higit 5 milyong plaka ng mga bagong sasakyan, target ng maipadala at maipamahagi ng Land Transportation Office sa mga district office sa Setyembre. 2015, kotse, tapos since na ano na daw ngayon, pwede na daw sa website yung LTO tracker, chinek po namin. Tapos yun, meron na naman. Tapos sinadya ko na dito, pumunta. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices, pero produce na lahat ng plates. Panukala upang amyendahan ang economic provisions at Article 1 ng 1987 Constitution, muling inihain sa Kamara. Merong konting pagbabago dahil yung ating ipinail at naipasa noong 18th Congress na resolution of both houses number 2 only covers the amendment to restrictive economic provisions. But this time around, the RBH 1 includes the amendment to Article 1, which is the national territory. Paulo Tantoco, hindi kasama sa official entourage ni First Lady Lisa Marcos ayon sa Malacanang. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. National Police Commission o NAPOLCOM tiniyak na walang sacred cows sa mga sangkot sa kaso ng missing sabongero. Mga butong nakuha sa Taal Lake nasa drying stage na. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa alpha group na yan, anyone involved in the alpha group will be charged kung tama ang case doon. Vice President hindi dapat ituring na spare tire. Pagiging Vice-Presidente kasing halaga ng papel ng isang Pangulo ayon sa Office of the Vice President. The Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the responsibility? It's the Vice President.
4 hanggang 6 na senador payag i-convene ang impeachment court sa August 4 ayon kay Senator Joel Villanueva. Baka biglang mag-jump in yung mga iba na may kasunduan na, no? Hindi po, it's an informal meeting, but we have about 4 or 6 senators na nag-agree dun eh. Mga barko ng China umusad palapit sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos sa Zambales. Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Paghingi ng sorry ni alias Totoy, hindi uubra kay retired Lieutenant General Jonel Estomo. Pagsasampa ng kaso, itutuloy kung hindi babawiin ang bintang. Alam mo, unang-una, gaya na sabi ko, masakit mawala ng mahal sa buhay, masakit matigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung niliit niya ako dito sa missing sa bungero na to. Isa pang sako na may kahina-hinala umanong laman, nakuha ng Philippine Coast Guard Technical Divers sa Taal Lake. So etong ROV ay may malakas na ilaw na nakakatulong na makita yung ilalim, lalo na yung sa parte ng lakebed na medyo mabura. And of course, yung operations nito mas extended. So halos 2 hours ang tinatagal ng ating ROV. Mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte, handa umanong pakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Budget ng OVP hindi hinahadlangan ayon sa Malacanang. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga area suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Nasa 100 Pilipino, nasa scam hub pa rin sa Myanmar-Thai border ayon sa DFA. Ang tingin namin ngayon, there are about maybe close to 100 or maybe 90 to 100 na nasa tawag yun, scam farms doon sa Thai-Myanmar border. Grupong 4 of Spades nagbabalik na may bagong single na Aura. Ilang lugar sa extreme northern Luzon nagsagawa na ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Krising. Dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no? Papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Sapat na paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Krising, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. Statement of Assets, Liabilities and Network at Bank Records ni Vice President Sara Duterte maaring hilingin sa impeachment trial ayon sa isang kongresista. Lahat po yan pwedeng buksan pagkaho nasa impeachment trial na po. 3 nominee ng Tinggog Party List nagbitiw. Asawa ni House Speaker Martin Romualdez na si Congresswoman Yeda Romualdez mauupong ikatlong representative. Sinasabi nila dahil sa nawala si 3, 4, and 5, marapat lang sana si number 6 ang makaupo. Ang pang-anim ay si Congresswoman Yeda Romualdez. So siya po yung pang-anim na sinertify ng komisyon na siyang uupo kapalit ng number 3 na nominee ng naturang party list. At 50 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila ipinatutupad na.